Pinagmalaki ng Bangsamoro Transition Authority ang pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Ayon kay BTA Interim Member of Parliament Attorney Suharto Teng Ambobolodto, mula 13 pesos na kada kilo ng palay, dumoble ito sa 22 pesos. Kaya ang dating 65,000 pesos na kita sa kasa o kada ektaryang sakahan, lumobo sa 248,000 pesos. Sa mga basher! Sa mga basher ng Pangulo, asan na kayo? Meron akong ebidensya rito. Buti pa si Pangulo may nabago ang buhay na Pilipino. Hindi pa tapos ang Pangulo, pero marami nang nababago ang buhay. Oo, hindi pinapatay. Binibigyan ng kabuhayan. Inaangat ang antas ng pamumuhay ng marami nating kababayan. Pero, wag niyo yung kalimutan, si Digonyo, pinapatay ang mga Pilipino. Baliktad, no? Opo, baliktad. Ganon din naman yung mga DD-shit na naniniwala doon sa idol nilang gago. Ano ang sabi? Basta kay Duterte lang kami. Basta kay Duterte lang kami. Parang mga alagad din ni Kibolay, no? Amin lang ng amin yung mga gago, gumaganon pa, Diba? Todo tanggi, todo tanggol at todo tanggi pa yung mga, naku, ewan ko ba rito sa mga ito. Palibasa, naku, pasalamat yung iba dyan, mga kaibigan ko. Diba? Walang kwentang Senate hearing ngayon. Sayang lang ang pera ng mga tao. Sabi ko nga nung nakaraan, mga kababayan, sana doon na lang sa Kongreso ginawa yan. At sana pwede namang dumalo yung ibang mga senador na may kinalaman. Bakit kaya natatakot sila sa mga kongresista na minsan na nilang pinagbantaan na uubusin daw nila ang mahigit 200 na kongresista? Sabi yan ni Digong na idol nyo, paano kayo ngayon yan? Siyempre, mag-iimbestiga yan at maghuhukay ng mga ebidensya para isampal sa mga pagmumukha nyong mga hinayupa kayong grupo ni Digonyo. Di ba? Eto na. Naku, grabe ito mga kababayan. Ulitin natin mahaba ito pasok. Pinagmalaki ng Bangsamoro Transition Authority ang pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Alam nyo naman ang Mamasapano, di ba? Sa mga hindi nakakalam, konting trivia para dyan. Diyan po nangyari ang pagkamatay, pagkakaambos ng 44 na pulis natin sa panahon yan ni Pinoy. Natatandaan nyo ba yon? Shop 44. Yan ang mas mabilis na kapaliwanagan para inyong malaman agad. Shop 44. At nung mga namatay yan, ang unang nakiramay dyan, walang iba kung hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag nyo nang ipagkakait yan. Napakasimple lang naman yung pinagkakait nyo pa. Okay lang si Digong ipagkait ang buhay ng iba nating mga kababayan. Wag lang yung like ninyo. Pipindutin nyo lang yan. Pero sila, kinakalabit ang gatilyo. Diba? Galit na galit yung mga kaibigan kong DDS Kaya lang hindi sila makaporma. Kasi alam nilang loyalista talaga ako Kaya irerespeto nila kung ano yung mga pananaw ko at kung saan ako nanggagaling sa mga binabanggit ko. Diba? Amoy formalin sa Senado.
Tuloy. Ayon kay BTA Interim Member of Parliament Attorney Suharto Teng Ambobolodto, mula 13 pesos na kada kilo ng palay, dumoble ito sa 22 pesos. Kaya ang dati Grabe, yung presyo dumoble na hindi ginawa at nagawa ng mga grupo na iniidolo ng mga DD-shit. Ano na? Pasok! Ayaw magsipasok. Nagalit ako eh. Pasok kayo. Ngayon, ayaw nyo magsilabasan. Pag nakalive ako doon sa hirap na hirap ako, nagsisilabasan kayo. Pag ngayon, nandito ako sa studio, nakikita nyo ba yung background ko? Naka-block yan. Bakit? Bilang pakikidalamhati sa lahat ng biktima ng bagyo. Opo, nakikidalamhati po ako. Opo, Di ba, mga kababayan, kaya yan, itim yung likod natin, yung background natin. Pasok dito. Inang itong mga DD shit na to. Kung kailan na may mga ganitong ipapakita ako, kapag ka nakalive ako sa cellphone ko, hirap na hirap akong mag-present ng mga ebidensya at mga video, tsaka hindi kayo nagpapakita rito. Mga niniman kayo, sige, ito na. 65,000 pesos na kita sa kasa o kada ektaryang sakahan, lumobo sa 248,000 pesos. Nakamitaan nila ang ganitong tagumpay sa tulong ng Bagong Pilipinas Campaign ni Narinig ninyo? Bagong Pilipinas Campaign, uulitin ko para sa mga kaliwanagan ng mga pag-uutak ng mga hindi na makapag-comment dito. Sino yung hindi makapag-comment, Boss Mike? Di yung mga siraulo. Sino yung mga siraulo? Di yung mga DDS na ginagawa na mga panatiko ni Digunyo. Yun yung mga yun. Eto na. Pakinggan ninyo. Ano sabi rito? Nilang ganitong tagumpay sa tulong ng 8,000 pesos. Nakamitaan nila ang ganitong tagumpay sa tulong ng Bagong Pilipinas Campaign ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Wala ba? May binanggit bang Duterte dito? Baka mamaya nagkamali tayo. Minsan kasi nabibingay ko. Nabibingay ko sa laki ng mga ginagawa na mga proyekto ni Pangulo. Baka naman kayo, nagkamali ako, itama nyo ko. Alam nyo naman ako minsan, makakalimutin na dahil matanda na rin tayo. Nasaan na sila? Tapos sasabihin ninyo, yung Pangulo namin, walang ginagawa, abay, inang-ina nyo. Diba? Eto, isang ebidensya pa lang to. Paano pag pinakita pa namin yung mga pabahay na kegaganda, hindi gawa sa pawid, tulad ng ginawa sa Marawi, ang ginawa ni Grigong na pabahay sa Marawi, tandaan nyo ba? Ang dingding, plywood. Pagka tumira kayo doon at meron kayong jowa o asawa at ginawa nyo ang isang masarap na bagay, dinig na dinig sa kabila. Nakatutok sa food security program sa mga conflict-affected areas. Noong nakaraang taon, naitala ang record high na 20 million metric tons sa palay harvest at nabawasan ang importasyon ng bigas. Kita nyo, di ba malaking bagay yan? Hindi na tayo masyadong umaangkat ng imported na bigas. Bakit? Kaya na nating isustain yung ating pangunahing pagkain. Di ba? Kaya nga ang Pangulo, bilib na bilib talaga ako. Bakit? Biruin mo, tinutukan. Yung alin? Yung mga magsasaka para mag-produce, maglikha ng pagkain ng mga Pilipino para walang nagugutom. Yung mga nagugutom, tandaan nyo, it's me honey tandaan nyo, yung mga nagugutom, yun yung umaasa sa gobyerno at sa ibang tao. Pero tandaan nyo, sipag lang ang kailangan para makuha lahat ng gusto. Hindi pwedeng yung nakamit ng kapwa mo tao
ay yun yung inaasam mo. Ang tawag doon, inggitero. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kaya patuloy ang suporta ng BTA at Moro National Liberation Front sa bagong Pilipinas para sa unity at transformation. Sa isang statement, iginit ni Bangsamoro Government Chief Minister Ahod Ebrahim ang pagsulong sa implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Nananawagan din ito na suportahan ng Administrasyong Marcos tungo sa kapayapaan at civility para sa mapayapa at masaganang buhay. Buti pa yung mga mga kababayan. Buti pa yung ilang mga nandiyan sa mga lugar sa Mindanao. Aba, sinusuportahan ang Pangulo. Pero yung mga taga Davao, kung saan ang namumuno ay yung idol nyong si Duterte, ni minsan wala tayong narinig sa kanila na suportahan natin ang programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, hindi. Alam nyo kung ano madalas marinig? Bangag! Adik! Ganyan ang sinasabi nila. Sino kaya ang totoong bangag? Diba? Sino kaya ang totoong bangag? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!